na kaya nila nung mag-hearing sila sa Senado, magtrabaho po kami. Dahil noong March 23, nag-release po ako ng press release kung anong kahalagahan. Inciting to sedition, ma'am, and I do not want any more cases against me because that will limit my movement in attending to the President Duterte and attending to. Okay, magandang araw po sa inyong lahat and welcome po ulit dito sa ating Tatabunan PH channel, mga kababayan. And nandito naman po tayo para sa ating panibagong reaction video ngayon, mga kababayan. At ito, pag-usapan natin kasi ngayon, klarong-klaro na, mga kababayan. Ang Administrasyong Marcos pinagagalaw na lahat ng pwedeng paggalawin, mga kababayan. Para lang makaganti dito sa mga Duterte, mga kababayan. Yan, di ba? Kalain nyo? Pinakulong na si PRRD, mga kababayan, ng illegal. Walang warrant of arrest dito, galing sa Pilipinas. At ngayon naman, may nakabinbin pang impeachment case laban kay Sara Duterte, mga kababayan. Well, anyway, ito pag-usapan natin kasi ngayong araw na ito, mga kababayan, may final, sinumite itong mga prosecution team or itong mga congressmen, mga kababayan, laban kay Sara Duterte. Kasi gusto nilang sumagot si Sara Duterte, mga kababayan, sa impeachment articles laban sa kanya, mga kababayan. Anong ibig sabihin nito? Anong purpose ng mga kongresista nito, mga kababayan? Ito pag-usapan natin sa huli, mga kababayan. Papakita ko muna itong mga videos natin. Maiksi lang ito. Then, pag-usapan natin kung ano kaya ang nakikita nating plano or purpose sa ginagawa or sabihin nating ang layunin ng mga kongresista sa ginagawa nila ngayon, mga kababayan. Eto, may balita tayo dito. Bago natin umpisahan, paki-like and share ng video natin, mga kababayan. And then paki-subscribe na rin po sa ating YouTube channel. Okay? Of course, sa lahat na nakapag-subscribe na, maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, ito pakinggan na galing ito sa Net25, mga kababayan. Ito, House prosecutors pinadadali ang impeachment trial ni VP Sara. Bakit kaya, mga kababayan? Ano sa tingin nyo? Comment kayo dyan kung bakit nila pinadadali ito. Ito, pag-usapan natin mamaya. Stay tuned lang kayo hanggang sa huli kasi pag-usapan natin. Okay? Nais ngayon ng prosecution panel ng Kamara na umaksyon na ang Senado kaugnay sa impeachment case na isinampa laban kay Vice President Sara Duterte na nakabinbin sa Senado, alinsunod na rin sa isinasaad ng konstitusyon. Personal na naghain ng motion for the issuance of writ of summons sa Senado ang House Impeachment Tignan nyo kung sinong nandyan, mga kababayan. Mga kongresista. Prosecutors. Well, anyway, kayo na mag-research anong mga background yan. Hindi ko na lang sabihin dito. Baka sasabihan tayong fake news sa iyo dito, mga kababayan. Kayo na lang maghanap. Marami, nandyan naman yan sa Google, mga kababayan, yung mga background yan. Kung anong mga kabulastugan na ginagawa. Yung iba dyan, lalaki ng mga kontrata sa gobyerno. Okay. Well, patuloy muna natin. Para kay Vice President Sara Duterte bilang respondent sa impeachment case na nakabinbin sa Senado. Ang House Impeachment Prosecutors na nagpunta sa Office of the Senate Secretary General ay pinangunahan ni House Minority Leader Marcelino Libanan kasama ang kapwa Congressman Prosecutor na si Congressman Rods Gutierrez at sina House Deputy Majority Leader Paulo Ortega at House Assistant Majority Leader Jay Conghun. Sinabi ni Congressman Libanan na ginagawa lamang ng House Prosecution Panel ang kanilang constitutional duty upang hilingin sa Senado na pasagutin si VP Sara sa mga article of impeachment sa loob ng 10 araw matapos matanggap ang writ of summons. Kahit ano pong ginagawa natin, dahil napakahalaga po ito, ay kailangan
Mahalaga kasi mahalaga yan sa inyo, sir, kasi nangangampanya kayo ngayon, sir. Nako, naman. Wala na, umpisa natin. Tuloy pala. Gumulong kaagad ang impeachment at dahil po dito ay nag-motion kami na isyuhan ng summons ang ating Vice President para sagutin na po niya at kung maaari, kung kaya nila, naipakita naman nila na kaya nila nung mag-hearing sila sa Senado, magtrabaho po kami. Dahil noong March 23, nag-release po ako ng press release kung anong kahalagahan ng impeachment. Sa isang maikling statement, inihayag ni Senate President Chis Escudero na ire-refer niya sa legal team ng Senado para pag-usapan ang motion. O, tingnan yung mga picture na nandiyan, mga kababayan, no? O, search nyo lang kung ano mga background yan, no? O, yan, no? O, Kung Hon, Rog Gutierrez, nako. O, search nyo lang, type nyo lang, Alro Construction, mga kababayan, nako. Yung iba, search nyo rin. Kung Hon, nako. Patuloy muna natin, mga kababayan. For the issuance of writ of summons ng House Prosecution Panel para Tingnan nyo yun. Tingnan yung mga prosecution team, mga kababayan. Nako. Ayan. Sinong nandyan? Nako. Representative Bonggalon. Nako, kalalabas lang ng issue niyan. Budget ng para sa... Nako, kayo na maghanap, mga kababayan. Kayo na. Patuloy lang muna natin to. kay BP Sara. Ali, alam Okay. naman ng lahat na sa ngayon ay kasalukuyang nasa The Hague, Netherlands si Vice President Sara Duterte para organisahin ang defense panel ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na naharap sa kasong crime against humanity sa The Hague, Netherlands sa International Criminal Court. Okay? So, again, mga kababayan, until now, tandaan natin si Vice President Sara Duterte nandun sa The Hague para nga i-assemble yung defense team ng former President Rodrigo Duterte, mga kababayan. And yet, anong ginagawa ng mga tarantadong congressman na ito, mga kababayan? Ito. Pinadadali nila yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kaya ito pag-usapan na. Ito may video pa ako. Anong masasabi ni Sara Duterte dito, mga kababayan, dito sa mga patong-patong na responsibilidad na inaako niya bilang isang vice-presidente at bilang anak ng former president, mga kababayan. Ito, pakinggan mo natin. Daily visitation has been approved already. Galing ito sa ANC, mga kababayan, ha? Because my sister is coming, we made a schedule of taking turns in talking to him. So I gave more of the time to my sister since she's living with him back in the Philippines. So they have more of that family connection. I always discuss with him the things that I am doing with the lawyers. And then are there plans for a similar gathering on his birthday? Well, I do not know because this one was organized by the Filipino community around Europe. So I do not know what their plans are for the birthday of President Duterte. But let me just put it on record that I am truly grateful for the support of our kababayans, the Filipino communities here in Europe. And we truly appreciate them traveling several hours just to get here, just to express their anger, their support, and their love for their country. How do you feel? Tik lang, parang bakit nandyan si Elibendia, mga kababayan? Yung katabi ni Sara Duterte. Parang si Elibendia eh. Anyway, biro lang, mga kababayan. Baka sabihan tayo ng fake news dito. Comment nga dyan kung agree kayo dito. Parang si Elibendia talaga yung mukha. Yan ba yung guard security ni Sara? Comment nga kayo dyan, mga kababayan.
So do you feel angry? There's no time to be angry right now. So I just feel that I just need to set up the system here in The Hague so that I can go back home because I have an impeachment case as well that I need to attend to. And then I have an office which has projects that I need to be doing. So I just need to set up the system here so that I can go back and forth, my case, his case, my work. Maybe you cut yourself short when the crowd chanted Marcos resign. Yes, ma'am. Why did you do that? You could have. Because they're investigating me for inciting to sedition, ma'am. And I do not want any more cases against me because that will limit my movement in attending to the President Duterte, and attending to my work and my case, my impeachment case as well. Yan yung nakikita natin dito mga kababayan. Bakit atat na atat itong mga kongresista na pasasagutin na itong si Sara Duterte doon sa impeachment case niya, at the same time paumpisahan na yung impeachment trial mga kababayan. Ito, patuloy muna natin. Also said about certain irregularities in the budget. Yes, Are ma'am. you going to pursue any legal actions regarding that? The representative from the district in Davao del Norte already filed the case in the Supreme Court, and that contains all the allegations of anomalies and infirmities, constitutional infirmities of the budget. Okay mga kababayan, okay, stop na natin. Okay, of course napanood naman ninyo. Naku, namatay yung mouse. Nasaan na yung mouse? Napanood naman ninyo yung dalawang videos na pinakita ko dito mga kababayan, na kung saan una pinakita natin na itong mga kongresista mga kababayan atat nang umpisahan itong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mga kababayan. Kahit na mayroon ng Senate na schedule itong Senate President na si Chis Escudero mga kababayan. Well anyway, ako personally nakikita ko dito mga kababayan, itong mga kongresistang ito mga kababayan, wala itong respeto dito sa Senate. Ako personally, yan yung nakikita ko. Well, hindi ko lang alam kung ano nakikita dito ni Chis Escudero mga kababayan bilang Senate President. Kasi nga mayroon na siyang Senate na dates kung kailan umpisahan. At ito pa mga kababayan, ano pang mga nakikita natin? Bakit ito yung galawan ng mga kongresista ngayon? Dalawa ang posibleng nakikita ko dito. Number one, mga kababayan, tandaan natin, ngayong panahon na ito, until May 12 mga kababayan, election po yan. Since election yan, kailangan nila ng pera. Kailangan nila ng pondo, mga kababayan. Bakit kailangan nilang pondo? Of course, mga ngampanya yan. Nako. Kasi ngayon, mga kababayan, yung mga tao nagmo-monitor sa bigaya ng akap. So, parang hindi sila makagalaw dyan. Kahit sabihin natin makagalaw sila, sa tingin natin, medyo kulang pa. Kasi dapat makita ng mga tao na dapat galing sa kanila yung binibigay. At bakit natin na-connect dito? Kasi mga kababayan, sinabi ni Duterte Youth Representative Congressman Cardema mga kababayan na itong mga pumirma dito sa impeachment case laban kay Sara Duterte mga kababayan ay dapat manindigan hanggang sa huli. Kasi nakasalalay dito yung tinatawag nila na for later release mga kababayan. For later release. Kaya na-connect natin kasi kung maumpisahan na itong impeachment mga kababayan, nako baka posibleng may release na. Kasi anyway, naumpisahan naman lang, hindi naman sinabi ni Cardema mga kababayan na dapat ma-convict si Sara Duterte. Basta lang maumpisa na.
At ito mga kababayan, pangalawang nakikita ko dito, ginagawa ito ng mga congressman ngayon. Of course, kaalyado yan ng Malacanang. Kaalyado naman sila. Wala naman. Proud nga sila dyan kasi parang nagkakaisa daw yung mga nagkakaisa daw yung Malacanang at yung Kongreso. Proud sila dyan. Nagkakaisa silang tingnan nyo kung anong nangyari sa 2025 budget. Ganyan yung resulta mga kababayan. No. Ito, pangalawang rason bakit nila ginagawa ito para ma-distract nila si Vice President Sara Duterte mga kababayan. Para lituhin itong si Vice President. Kasi nga, nasa The Hague siya ngayon para i-assemble yung defense team ng kanyang ama na si PRRD. Meron pa siyang trabaho bilang Vice President. Meron pa siyang inaatupag na impeachment case mga kababayan. Okay? At sa nangyayari ngayon na kung saan hindi pa inumpisahan yung impeachment trial, pwede pa siyang or mayroon pa siyang oras para talaga buuhin yung defense team ng kanyang ama, mga kababayan, na hindi iniisip ang impeachment case laban sa kanya. And yet, ginawa ito ng mga congressman na ini-require siya na sagutin yung impeachment article sa kanya or impeachment case laban sa kanya within 10 days para mapilitan siyang umuwi or i-distract yung focus niya doon naman sa kanyang kaso mga kababayan. At the same time, mayroon pa siya, iniimbestigahan pa siya doon sa inciting to sedition mga kababayan. Tingnan nyo kung gaano ka kagaling na lang. Sabihin na lang natin kagaling. Sabihin na lang, tingnan nyo kung gaano kagaling itong Marcos administration dito mga kababayan. Palakpak. Kunti lang palakpak para. O ganyan sila kagaling mga kababayan. Na kung saan ginagamit itong pera ng taong bayan, ginagamit yung posisyon nila para siraan yung isang tao or isang pamilya. Akalain nyo yan? Akala siguro nila kung mapaalis na nila itong mga Duterte sa politika, mananalo na sila. Pwede na nila gawin kahit ano. Akala siguro nila walang taong susunod na kukontra sa kanilang mga ginagawa. Ako. At ito mga kababayan, dahil dito sa ginawa ng mga congressman na ito, parang nakikita natin at lumalabas kung sino ang may pakana dun sa paghuli kay FPRRD at pagpa-impeach kay Vice President Sara Duterte mga kababayan. Mag-comment kayo dyan kung sino sa tingin ninyo. Hindi ko na lang sabihin. Basta ako, personally mga kababayan, ito, opinion ko ito, parang lumilinaw na sa paningin ko mga kababayan kung sino yung arkitekto sa mga kaganapan or kaguluhan ng ating bansa ngayon mga kababayan. Kung sasabihin yung si Bongbong Marcos, ako hindi ko masasabi na 100% si Bongbong Marcos. It could be partly mga kababayan. Pero again, comment kayo dyan. Okay? So, dito na lang po muna tayo and then paki-like and share ng mga videos natin mga kababayan and then paki-subscribe na rin po sa ating channel. Okay, maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa inyo.